Kinabukasan, noong magising si Dante, ay pasado na alas 8. Wala na si Mang Nasi sa tabi niya dahil iyon ang katabi niya sa pagtulog. Dahan-dahan na siyang bumangon tapos iniligpit muna ang mga unan at kumot saka lumabas ng kwarto. Naabutan niyang nagkakape ang magkapatid. Akala naman namin mamaya ka pagigising. Uwi ka pa ni Mang Maeng. Ayos na po ako. Hindi naman ako sobrang napagod sa laban kagabi. Pero nagugutom na ako ngayon, kaya bumangon na ako agad. Di sige, magkape ka muna. Hinihintay lang namin na maluto ang sinaing. Tapos mag-aalmusal na tayo ng kanin. Marami naman tayong ulam na paksiw na galonggong eh. Sige po. Sakto yun sa gutom ko ngayon. Kasi hindi kakayanin kung kape lang ang ipang-aalmusal ko. Muling nagsalita si Mang Maeng. Dante, kailan mo balak bumalik ng Mindanao? Sa lalong madaling panahon po sana kung maaari. Pero siyempre, gusto ko rin na malinis na muna ang bayan na ito bago tayo umalis para hindi naman maging kawawa ang mga taong maiiwan rito. Ika po, Mang Maeng, sasama ka po ba sa amin pagbalik ng Mindanao? Oo, Dante. Naisip ko na napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Kaya ang tanging paraan lang para makaganti ako sa iyo ay ang samahan at tulungan ka sa misyon mo sa lugar nyo. Naku, Mang Maeng, gusto ko yan. Hindi naman po sa natatakot ako sa laban, pero iba pa rin ang pakiramdam kapag may kasamang veterano sa laban. Marami akong natutunan mula sa inyo. Sabi naman ni Mang Maeng. Ay naku, Dante. Sa totoo lang, hindi mo na talaga ako kailangan. Mas makapangyarihan ka na nga sa akin, di ba? Mang Maeng naman, kasasabi ko lang, di ba, na ang karunungan niyo ang habol ko, hindi ang inyong pisikal na kakayahan sa laban o kapangyarihan. Minsan po kasi sa laban ay hindi palaging palakasan. Minsan nagkakatalo rin sa estratehiya at kung sino ang mabibitag sa patibong. Doon ko po kayo kailangan, Mang Maeng. Di sige, sasama nga ako sa inyo sa pag-uwi ng Mindanao. Kahit papaano, matagal na rin ako hindi naglalakbay sa malayo para sa misyon ng paglilipol ng mga aswang. Kaya isang karangalan na muli ako makakapaglakbay at ikaw ang makakasama ko. Ayos na ayos po yan, Mang Maeng. Excited na ako. Sagot muli ni Dante at nagtungo na sa kusina at nagtimpla ng kanyang kape. Ilang sandali pa ay naghain na rin sa lamesa si Mang Nasi dahil luto na ang kanilang kanin. Sabi naman ni Dante, kailan po tayo pwedeng umalis, Mang Maeng? Titignan ko muna, Dante, ha? Makikiramdam at magtatanong-tanong lang muna ako sa ibabang pamayanan para malaman kung talaga bang tahimik na ang kanilang mga gabi. At kapag tahimik na, ay aalis na tayo kaagad. Okay po, Mang Maeng. Maraming salamat po. Naku, Dante, kasasabi ko lang din, di ba, na kaya ako sasama dahil gusto kong makabayad ng malaking utang na loob ko sa iyo. Kaya hindi mo kailangan magpasalamat pa. Kahit na po, Mang Maeng, salamat pa rin. Nakangiting wika ni Dante at umupo na sa lamesa upang masimulan ang kanilang pag-aalmusal. 3 araw pa ang lumipas. Madalas magronda sa ibabang pamayanan ang tatlo para alamin kung may nagpaparamdam pa ba o kahit napapadaang mga aswang. Pero sa kabutihang palad ay wala na. Kaya nagdesisyon na silang bumiyahe papauwi ng Mindanao sa ika-4 na araw. Mahaba ang kanilang naging biyahe bago sila nakarating sa bayan ng Villalobos o doon sa lugar ni Dante. Noong makarating sila roon, ay doon na muna sila dumiretso sa bahay ni Mang Nasi. Nagsalita si Mang Maeng. Ang ganda ng pwesto mo rito, Nasi, ah. Malapit sa kalsada. Pero ang likod ay kakahuyan na. Malayo rin sa mga kapitbahay. Oo, kuya.
hindi naman ako pwedeng magbahay malapit sa ibang mga kabahayan dahil siguradong may istorbo sila. Lalo at walang tamang oras ang paggawa ko ng itak. Minsan umaga, minsan gabi, at madaling araw. Kaya dito ko talaga piniling tumira. Kanino namang lupain ito? Ewan ko kuya, kay Mayor lang ako nagpaalam na magtatayo rito. Tapos sinabi ko na aalis din ako kapag gagamitin na nila ang lupa. Kailan pa nila ito gagamitin? Wala namang malapit na kabahayan rito. Kaya sa tingin ko, habang buhay na ako sa bahaging ito titira. Dante, alam mo naman ang poso sa unahan, di ba? Ikaw na muna ang mag-igib at ako ang bibili ng bigas natin. Marami naman tayong dalang daing dyan na isda. Pwede na iyon. Mamayang hapon na lang tayo magluto ng gulay. Siguradong marami na ang gulay sa likuran. Kaso wala pa akong ganang mag-harvest. Napapagod ako sa napakahabang biyahe. Okay po Mang Nasi, ako na ang bahala. Sagot ni Dante at agad nang kinuha ang mga timba sa kusina upang makaigib ng tubig. Noong sumunod niyang balik ay container naman para sa inuming tubig ang kinuha niya at inigiban. Noong muli niyang pagbalik ay naabutan niya si Mang Nasi na nagsisimulang na magluto sa kusina. Kaya naupo na muna siya sa maliit na sala habang naroon din si Mang Maeng. Dante, anong balak mo ngayon? Ganito po ang plano ko Mang Maeng. Mag-oobserba muna tayo rito sa bayan. Unahin nating linisan ang mga aswang rito sa bayan, saka tayo pupunta sa kabundukan. Baka manatili muna ako kina Tia Josie ng kahit 2 linggo habang nagmamasid na rin. Sigurado akong nag-aalala na sila sa akin dahil mahigit 1 taon na akong nawala rito at hindi sila nakatanggap ng kahit isang sulat mula sa akin. Okay, sige. Kami naman ni Nasi ang bahala sa bahaging ito. Basta kapag kailangan mo ng tulong namin, abisuhan mo lang kami rito agad. Okay po Mang Maeng, walang problema. Pero bukas pa po ako pupunta sa kanila. Makikitulog muna ako rito para nasa kondisyon ako pagdating doon bukas. Oo, sige. Magandang ideya yan. Sagot pa ni Mang Maeng at tumahimik na ito habang nakatitig lang sa labas ng bahay kung saan tanaw ang mga dumaraang sasakyan sa kalsada. Noong matapos makapagluto si Mang Nasi ay tinawag na sila noon at kumain na sila ng tanghalian. Kinahapunan, sunod-sunod ang pagdating ng mga customer ni Mang Nasi. Umuorder ng itak. Kaya naman sabi ni Mang Nasi, mukhang marami akong pagkakaabalahan na habang hinihintay ka namin Dante. Oo nga po Mang Nasi, nasa 50 yata ang order na itak sa'yo ah. Oo, tama ka. Tapos may karet at palakol pa na order. May mga order din na kutsilyong pangkusina. Anong gagawin niyo bukas? Tanong ni Dante. Di, pupunta muna kami sa kabilang bayan para bumili ng bakal. Nagamit ko na ang mga nabili kong bakal dati bago pa tayo umalis. Sabi naman ni Mang Maeng. Di magpahinga na tayo ng maaga. Lalo at pare-pareho pala tayong may lakad bukas. Opo, sige. Sagot pa ni Dante. Tapos pumasok na sila sa loob ng bahay ng panday na si Mang Nasi. Kinabukasan, maaga silang nagising para mag-almusal. Matapos makapag-almusal ay bumiyahe na si Dante papunta sa bahay ng kanyang Tia Josie. Ang magkapatid naman ay umalis na rin para bumili ng bakal. Pagkarating ni Dante sa barangay ng kanyang Tia Josie ay napansin niyang maraming banderitas sa mga kalye. Iyon yung iba't ibang kulay na retaso na nakalagay sa tali na nakasabit sa itaas ng kalye. Isang palatandaan na nalalapit na ang kapistahan ng lugar. Pagkarating niya sa may gate ng bahay ay agad siyang kumato. Nakita niyang lumabas ng bahay ang pinsan niyang si Ronron, 10 taong gulang. Ito yung bunsong anak ng kanyang tiyahin. Sino po yan? Tanong pa noon habang papalapit.
Agad namang sumagot si Dante. Ron, ako ito, si Kuya Dante mo. Ma, si Kuya Dante po, buhay pa pala siya. Sabi naman ni Dante. Ha? Ano pinagsasabi mo? Bakit naman ako mamamatay? Nagpaalam ako di ba bago ko umalis? Oo nga Kuya Dante, pero ang tagal mong nawala at hindi ka man lang sumulat kahit isang beses. Kaya akala namin pumanaw ka na. Nako, ano ba yung pinagsasabi mo? Uwi ka pa ni Dante tapos pumasok na siya sa gate. Pagkarating niya sa bungad ng bahay ay sinalubong siya ng kanyang tiya Josie. Halata sa mukha noon ang sobrang tuwa nang makita siya. Agad siya noong niyakap sabay sabing, Anak, mabuti at nasa maayos kang kalagayan. Magandang araw po, tiya Josie. Pasensya na kung hindi ako sumusulat. Noong mapatingin naman siya sa may bandang kusina, ay naroon ang kanyang tiyo Julio at pinsang dalagita na si Mia. Welcome home, Dante! Wika pa na kanyang tsuhin. Tiyo, narito na rin pala kayo? Oo, hindi naman ako nag-renew ng kontrata sa abroad dahil walang makakasama sila tiya mo. Lalo at nagdadalang tao siya ngayon. Napatingin naman muli si Dante sa tiyahin niya at doon niya palang napansin ang malaking umbok sa tiyan noon. Buntis ka pala, tiya? Oo naman, hindi ba halata? Anong tingin mo rito? Kabag lang at hindi natunawan. Akala ko kasi tiya, tumaba ka lang eh. Loko ka talaga, Dante. Pero masaya ako na nakauwi ka na. Malapit na ang fiesta, kaya tamang-tama ang dating mo. Tsaka alam mo ba na marami na ang nangyari sa lugar natin? Ano naman po yung tiya? Sumingit naman ang kanyang tiyo Julio. Dito nyo na ituloy ang kwentuhan sa kusina para makapag-almusal na rin si Dante. Okay po. Wika ni Dante at pinauna niya na magpunta ng kusina ang kanyang tiyahin. Saka naman siya sumunod. Noong naroon na sila sa lamesa ay sabi ni tiya Josie, Dante, alam mo ba na maraming mga mountaineer ang umakyat sa bundok doon sa bahagi ng bahay nyo at wala nang ni isa ang nakabalik. Naibalita ngayon sa radyo rito. Tapos sumugod ang mga magulang at kaanak at nag-report sa pulisya. Humingi rin sila ng tulong sa mga sundalo. Kinontak naman ako ng mga sundalo dahil nag-report ako dati, di ba? Tungkol sa nangyari sa pamilya mo. Gusto sana nila magpasama sa iyo dahil mas kabisado mo raw ang pasikot-sikot sa kabundukang iyon. Dahil sa wala ka nga, di sinabi kong wala ka. Tapos ang sunod kong nabalitaan ay nadisgrasya rin ang mga sundalo na sumuyod sa kabundukan. Mga rebelde raw ang nakasagupa. Pero nakapagtataka dahil tila walang kalaban-laban ng mga sundalo. Madalas sa iisang grupo ay isa o dalawa lang ang nakakauwing buhay. At matinding trauma raw ang inaabot. Hindi na nga raw nagsasalita nakatulala na lang. Kaya ikaw, Dante, huwag ka na bumalik roon sa bahay niyo sa bundok, ha? Napakadelikado pala talaga roon. Opo, tiya. Sagot ni Dante dahil ayaw niya pag-alalahin pa ang kanyang tiyahin na nasa 7 buwan ng buntis. Tinanong naman siya ng kanyang tiyo Julio kung saan siya naglagi sa nakalipas na mahigit 1 taon. Palipat-lipat lang po ako, tiyo. Yun kasing si Mang Nasi ay isa siyang panday doon sa may dulong bahagi ng bayan. Naglako siya ng kanyang mga gawang itak doon sa lugar, malapit sa lugar ng kuya niya. Kaya marami rin ako napuntahang lugar. Tapos doon ako nagtagal sa mismong lugar ni Mang Ismael. Kuya iyon ni Mang Nasi. Maganda kasi ang lugar nila doon. May malapit na batis na masarap pagtambayan at napakarami ring mga pananim na gulay at kamuting kahoy. Tapos sumasama rin ako sa kanya paminsan-minsan sa lakad niya dahil isa yung albularyo. Ah, ganun ba? Tama yung ginawa mo, Dante. Ang lumayo mo na rito pansamantala para makalimot sa trahedyang dinanas mo at ng iyong buong pamilya. Bukas ay bisperas na ng piyesta. May mga darating tayong bisita, ha? Mga kumpare ko at mga kaibigan mula sa ibang lugar. Ang iba naman ay mga tropa lang sa kabilang bayan. Tulungan mo ako magluto bukas, ha? Magluluto tayo ng kalderetang baka.
lechon kawali at sisig na pampulutan. Bahala na sina tiya mo at si Mia sa paggawa ng mga matatamis na dessert. Okay po tiyo, walang problema. Masayang nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, lalo na at maging ang mga pinsan niya ay napakarami ring tanong sa kanya. Kinagabihan noon, matapos makakain ng lahat, ay doon na muna sila tumambay sa may sala at nanood lang ng telebisyon. Si Dante naman ay may nararamdaman na kaagad na masamang aura habang naghuhugas pa lang siya ng mga plato. Kaya matapos maghugas at makapaglinis ng kusina, ay lumabas siya ng bahay at doon sa harapan tumambay at nakiramdam. Malinaw niyang nararamdaman na may aswang sa malapit. Naisip niyang maaaring dayo lang ang aswang na iyon dahil fiesta nga sa lugar. Kaya para hindi maamoy ang kanyang tiyahing buntis ay nagpaninga siya sa labas at nilagyan ng insenso. Sabi naman ng kanyang tiyo Julio, "Dante, bakit ka nagpaningas?" "Marami pong lamok tiyo eh. Tapos bukas ng umaga maglilinis ako sa loob ng bakuran para mabawasan ang mga sanga ng puno. Maging ang mga damo, makapal na rin." "Oo, tama ka talaga Dante. Mabuti at narito ka dahil may gagawa na niyan." Sagot naman ng kanyang tiyuhin at bumalik na sa panonood ng TV sa loob. Saka inilagay ni Dante ang ilang pirasong durog na kamangyan at insenso na meron siya. Inikot niya ang buong bahay sa pagpapausok para mabalutan ng amoy ng insenso ang bahay at lumayo na muna ang aswang. Makalipas nga lang ang kalahating oras ay nawala na ang aura ng aswang. Nakahinga ng malalim si Dante dahil makakapagpahinga na ng matiwasay ang kanyang tiya Josie sa gabing iyon. Pero kung sakaling ang tiya niya nga talaga ang target ng aswang, ay babalik pa rin iyon sa mga susunod na araw at kailangan niya na iyong sentensyahan. Matapos manood ng kanyang tiyuhin ay pinaakyat na rin sa taas ang mga anak para matulog na. Si Dante naman ay pumasok na rin ng bahay at doon nahiga sa kwarto sa ibaba na dati niyang naging kwarto. Kinabukasan, maaga siyang gumising dahil inaabangan niya ang darating na mga karne na in-order ng kanyang tiyuhin at nang makapagsimula na sila sa pagluluto. Maaga rin namang gumising ang kanyang tiyo at tiya pati na ang pinsan niya na si Mia at nagtulong-tulong na sila sa pag-aasikaso ng mga panghanda. Pagsapit lang ng alas 11 ng tanghali ay nagsimula nang dumating ang mga bisita. Puro iyon mga kamag-anak niyang kanyang tiyo Julio, kaya naging abala si Dante sa pagsiserve ng pagkain sa mga bisita. Pero bantay sarado niya lahat ng nailulutong pagkain. Ipinasok niya nga iyon sa loob ng kanyang kwarto dahil may lamesa naman roon na pwedeng pagpatungan ng mga nilutong pagkain para walang ibang makakagalaw o makakakuha maliban sa kanya. Iniiwasan niya kasing may makasalisi na isang kumitan o maglalason, lalo at usong-uso iyon kapag panahon ng fiesta na maraming dumadayong maglalason. Ang mahirap pa dahil halimbawa mag-asawang pinsan ng kanyang tiyuhin ay may kasama pang 3 hanggang 5 tao na hindi na kamag-anak, mga kakilala lang din daw. Kaya ibig sabihin, ibang tao na talaga ang mga iyon at hindi malalaman kung may ibang pakay maliban sa makifiesta. Kinagabihan, pasado alas 7, ay mga tropa naman ng kanyang tiyuhin ang dumating. 3 roon ay naipakilala sa kanya ng kanyang tiyuhin na mga kababata at kaklase talaga. Pero may kasama silang 2 na hindi kilala ng kanyang tiyuhin. Tropa lang din daw at bagong kakilala. Doon na naging alisto si Dante dahil nararamdaman niyang hindi pangkaraniwang tao ang 2 iyon, lalo at kakaiba kung tumitig. Sabi ng kanyang tiyo Julio, "Halika na Dante, sumabay ka na makipag-inuman rito. Wala ka nang gagawin sa kusina, gabi na at wala na rin darating ng mga bisita." "Okay po tiyo."
Sagot pa ni Dante at naglagay ng 2 platitong pulutan sa harapan. Tapos iyong kaibigan ng tiyuhin niya ang nagtatagay. Napansin ni Dante na tila nag-uusap sa mga mata ang dalawa sa kanilang bisita at tila ang tiyo Julio niya ang target. Makalipas ng 2 oras, nagsalita ang kaibigan ng tiyo niya na si Gary. Ito yung tagatagay nila ng alak. Pare, jingle lang ako ah. Oo pare, dyan ka sa gilid sa kaliwa dumaan. Diretsuhin mo lang yan, naroon na ang CR sa dulo. Naku, ayoko sa CR pare. Mas presko rito sa mga puno eh. Uwi ka noon at doon sa mga puno sa may harapan nagpunta. At doon nagbawas ng tubig sa katawan. Nakita ni Dante na agad sumenya sa mata ang isang hindi kilalang bisita at itinuro ang bote ng alak. Dali-daling kumilos ang isa at iyon ang nagtagay, sabay abot ng tagay kay Mang Julio o sa tiyuhin ni Dante. Sabi naman ni Mang Julio, Naku pare, hinintay mo na sana si Gary dahil trabaho niya yung pagtatagay, di ba? Hindi magandang paiba-iba ng tanggero. Sabi naman ng lalaki, Naku, wala naman akong balak agawan siya ng trabaho. Itinuloy ko lang ang pagtatagay dahil wala pa naman siya. Para hindi tayo mapending ng matagal. Ah, ganun ba? Eh di sige, walang problema. Pero hindi ko patagay pare. Kaya Alvin pa yan bago ako. Eh di sige, tatagayan ko siya pagkatapos mo. Inumin mo na muna, sa'yo ko inaabot eh. Si Alvin nga muna pare, bago ako. Muling sagot ni Mang Julio. Paragis naman oh, dami pang arte. Iinumin mo ba ito? Babasagin ko sa ulo mo. Singhal pa noong lalaki. Namula naman sa galit si Mang Julio. Kaso masyado na siyang lasing para makapalag pa. At alam ni Dante na hindi na magagawa pa ni Mang Julio na lumaban. Kaya mabilis iyong inagaw ni Dante sabay sabing, Bakit pa gustong-gusto mong ipainom ang tagay nito kay Tio Julio? May kakaiba ka bang inilagay rito? O may masama kayong balak kay Tio? Sumagot naman ang pagalit ang lalaki. Oy pare, huwag kang makikialam rito kung ayaw mong samain ka. Ipainom mo yan sa tiyuhin mo dahil tagay niya na yan. Sabi naman ni Mang Julio. Okay na nga yan Dante, inumin ko na. Mainitin pala ang ulo ng mga taong ito eh. Para tagay lang, gagawa pa ng gulo. Sabi naman ni Dante, Tio, hindi. Mga kumitan ang dalawa nating bisita. At may lason ang alak, kaya gusto niya itong ipainom sa'yo. Mabilis tumayo ang lalaki sabay sabing, Inuubos mo talaga ang pasensya ko bata ha? Ito ang nababagay sa'yo! Uwi ka noon sabay suntok kay Dante. Pero tila slow motion lang ang galaw noon sa paningin ni Dante na napakabagal. Kaya nakangiti pa si Dante na tinapik ang kamay noon para ilihis lang ng direksyon ang suntok. Sabay buong puwersa niyang isinampal ang kamay niya sa muka ng lalaki habang hawak niya pa iyong shot glass. Kaya nabasag iyon sa muka ng lalaki. Dinampot ni Dante sa bewang ang kanyang tiyo Julio dahil lasing na iyon at hindi na kayang tumayo. Sa kanya inilapag sa may gilid ng pintuan. Nakita niya kasing bumunot ng balisong ang isa pang lalaki. Tapos iyong 3 mga kaibigan naman ng kanyang tiyo Julio ay nagsitakbuhan papalayo at hindi man lang umawat doon sa 2 isinama nila. Mayabang kang bata at pakialamero ha! Ikaw pala ang dapat inuuna! Wika noon sabay talon ng mataas, pasaksak sa gilid ng leeg ni Dante. Pero sinalo lang ni Dante ang kamay noon na may hawak na balisong, saka tinitigan sa mata. Sa kanya pinagana ang kakayahan ng kidlat at pinagapang papunta sa katawan noong lalaking iyon. Nangisay ang lalaki at umuso. Agad ring itinigil ni Dante ang ginagawa dahil hindi niya iyon pwedeng gawing abo o paslangin dahil marami ang nakasaksi. Naroon nakatingin ang mga kaibigan ng kanyang tiyuhin sa unahan. Nabitawan noong lalaki ang hawak na punyal. Saka naman ibinao ng malakas ni Dante ang kanyang suntok sa sikmura noon. Halos lumuwa ang mata ng lalaki sa lakas ng suntok.
At pagkabawi ni Dante ng kanyang kamay, ay nawala na ng malay ang lalaki. Tumayo namang muli ang lalaking may mga basag na baso sa muka. "Sino ka? At paano mo yun nagawa?" Sabi naman ni Dante. "Umalis na kayo, at sa oras na makita ko muli ang pagmumukha niyong dalawa sa bayan na ito, iyon na ang araw ng katapusan niyo." Wika ni Dante, tapos biglang nagkulay puti ang mata niya ng mabilisan dahil pinadaloy niya roon ang kuryente para takutin ang lalaking iyon. Nanginginig naman sa takot ang lalaki at dinampot ang kasama niya na wala pang malay, saka umalis. Sabi naman ni Dante sa mga kaibigan ni Mang Julio, "Sino sa inyo ang may dala sa dalawang iyon?" Bigla namang nagturuan ang mga kaibigan ni Mang Julio, kesyo nakilala lang nila sa biyahe papunta at walang masasamahan dahil walang kakilala sa lugar, kaya nila isinama na lang din. Sabi ni Dante, "Mga lasing na kayo, kaya magsiuwian na rin kayo. At huwag niyong kakalimutan na mga wala kayong kwentang kaibigan. Muntik nang mapahamak si Tio Julio, pero ano ginawa niyo? Nagkanya-kanya kayo ng takbo papalayo. Kayo pa naman ang nagdala noong dalawang yun." Tila basang sisiw na nahihiya na nagsialis ang mga iyon. Si Mang Julio naman ay naroon sa gilid ng pinto, nakasandal at tulog. Ni hindi malinaw sa kanya ang mga nangyari dahil lasing na siya. Noong makaalis na ang lahat ay kinuha ni Dante ang susi ng bahay at ibinulsa. Sa kanya inilak ang pinto at lumabas ng gate. Pumikit siya at pinakiramdaman kung nasaan ang dalawang lalaking kumitan. Para sa kanya ay malinaw na ang aura ng mga iyon dahil nakasama niya ng matagal ng malapitan. Kaya kayang-kaya niya ng sundan. Naramdaman niyang papunta iyon sa kabilang bahagi ng barangay. Kaya dali-dali siyang naglakad papunta roon. Doon niya naabutan sa gilid ng ilog na nagsusuka pa ang isa at namimilipit sa sakit dahil nabalian iyon ng buto dahil sa suntok niya. Nilapitan agad iyon ni Dante sabay sabing, "Mga pare, happy fiesta!" Sabi naman nung isa, "Akala ko ba hahayaan mo na kami makalis?" "Oo nga, at sinabi ko rin na sa susunod na makikita niyo ang pagmumukha ko ay iyon na ang huling araw niyo sa mundo. At ito na yun." Wika ni Dante at binigyan ng malakas na suntok sa sikmura iyong isa. Napaluhod iyon sa sakit. Saka hinawakan ni Dante sa batok at pinagapangan ng mataas na boltahe ng kuryente hanggang sa maging abo. Iyong isa naman ay nakaluhod pa sa lupa na nagsusuka. Hinawakan na rin iyon ni Dante sa batok at ginawa na ring abo. Napasabi na lang si Dante ng, "Wala na kayong puwang sa mundong ito, kaya kailangan nyo nang iligpit nang mabawasan naman ang mga kumitan." Wika niya, sabay naglakad na siya papauwi ng bahay. Pagkarating niya ng bahay ay naglinis na muna siya ng pinag-inuman nila, pati na iyong mga basag na bote roon. Saka siya pumasok sa kanyang kwarto at natulog na rin. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 26. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.